Kumusta maing udto kanatong tanan, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ito na po ang ating update ngayon sa Ampalaya. So malapit na po kaming magtapos, no, na maghagis ng lupa sa puno ng Ampalaya. So ang purpose po nito para pagkaroon po ng maraming ugat. Pag maraming ugat mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, based to my experience, madali lang pong lumaki ang mga sanga tapos magdala ng mga bunga. So pag maraming ugat, maraming sumipsip, no, sa mga nutrients na ibinahagi natin sa ating mga tanim. Kaya nga mga ka-farmers, yung idea na ito ay matagal ko na po itong practice, hindi lang 5 taon, 10 taon, kasi nag 35 years na po tayo sa pagtatanim ng ampalaya at iba pang mga pananim. Okay, so ako po ang farmers, no, na tubong farm. So 45 years old pa lang ako ngayon. So yung bata pa ako, nag-aral po ako sa elementary, grade 3, hindi ko makakalimutan. Ang edad ko ay nasa 8, 9 o 9. Kasi nag-aral ako is 6, nag grade 1, so 9. So bago ako makaalit sa school, kailangan ko muna yung isang plot na para taniman ng pechay. So ibig sabihin mga ka-farmers, yung pechay, pagtatanim ng pechay napaka basic lang. Kasi yun ang una kong natutunan, pagtatanim ng sitaw, pechay, kangkong, o kahit ano pa, no, hanggang dumating sa yung tatay ko mahilig magtatanim sa mga ganitong pananim. So sa ngayon, paglaki ko at ako'y nag-asawa na, dala ko po ang mga natutunan kong para at biya sa pagtatanim. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Yun ang po ang may share ko po sa inyo. Bye bye.